Isa na naman pong mainit na usapan ang ating pag-uusapan ngayon kung saan ay ito po ang bagong listing model ng Binance at kung may pag-asa na nga ba na malista ang Pi Network or PiCoin sa Binance Exchange. Alam naman natin ang Binance ang isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At ngayon, gumawa po sila ng bagong paraan kung saan ang mismong community o mga users ang may kapangyarihang bumoto kung aling cryptocurrency ang dapat malista o matanggal sa kanilang platform. Dahil dito ay muling napag-usapan ang Pi Network, isa pong kontrobersyal pero kilalang project sa crypto space. Ang tanong, makakatulong ba ang bagong sistema ng Binance para malista ang PiCoin? Ayan, at ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin. Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang bagong listing model ni Binance? Kamakailan lang ay in-announce po ng Binance ang kanilang bagong decentralized listing model. Sa ilalim po ng sistemang ito, ang mga users ng Binance na may hawak na hindi po bababa sa 0.01 BNB ay maaring bumoto kung aling token ang dapat malista o madilis mula sa platform. Ayon po sa Binance, ang mga project na may pinakamataas na boto mula sa community ay magkakaroon po ng malaking pagkakataon na malista sa kanilang platform. Pero hindi lang ito basta-basta pagbobotohan. Dapat ay pumasa rin ito sa kanilang regulatory compliance standards o mga regulasyong itinakda para sa seguridad at legalidad ng isang token. Bukod dito, kapag may bagong token na nais malista, ipapahayag po ng Binance kung magkano ang kanilang nakalaan na listing budget. Ang budget na ito ay maaaring ipamahagi sa pamamagitan po ng airdrops o iba pang paraan na maaari pong makinabang ang mga users. Ngayon ay ano naman po ang kaugnayan nito sa Pi Network o sa PiCoin? Dahil sa bagong mekanismo ng Binance, muling napag-uusapan ang Pi Network or ang PiCoin, isang cryptocurrency na matagal nang inaasahang malista sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance. Ang Pi Network ay isa po itong project na layuning gawing mas accessible ang cryptocurrency sa masa sa pamamagitan po ng mobile mining. Sa kabila po ng matinding suporta mula sa community nito, hindi pa rin ito ganap na nailista kay Binance. Nitong nakaraan, nagkaroon na po ng poll o survey kung dapat bang ilista ang PiCoin sa Binance. Marami sa mga bumoto ang sumuporta sa listing nito, pero hindi pa rin ito isinama sa exchange. Sa bagong sistema ng Binance, posible na ngayong muling bumoto ang community para maisama ang Pi Network coin sa kanilang trading platform. Dahil sa malaking bilang ng mga Pi Network supporters, malaki po ang tsansa nitong makakuha ng sapat na boto para malista kay Binance. Ngayon ay ano po ang maaaring epekto nito sa presyo ng PiCoin? Sa kabila ng hindi pa ito opisyal na nailista kay Binance, ang PiCoin ay patuloy po na umaakyat sa ranking ng mga cryptocurrencies. Sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay nasa 181 dollar at tumaas po ito ng 2.2% sa loob ng 24 oras. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling mailista ang Pi Network coin kay Binance, maaaring tumaas ang presyo nito ng mahigit po sa nakikita po ninyo yung presyo. At posibleng mapasama po siya sa top 10 most capitalized coins sa crypto market. At ang dahilan ay una, mas maraming liquidity o capital ang papasok sa PiCoin. Pangalawa ay dadami po ang traders at investors na bibili ng token. Pangatlo ay mas magiging madali ang pag-trade nito sa isang malaking platform tulad ni Binance. Dahil dito ay maraming Pi Network supporters ang nag-aabang kung magiging matagumpay nga ba ang bagong voting system ng Binance sa paglilista ng kanilang paboritong coin. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin.
Yan, kung sakaling mailista ang PiCoin kay Binance, magiging malaking opportunity po ito para sa atin bilang mga holders ng PiCoin. Una ay mas madaling i-trade at i-convert. Kapag nalista ito kay Binance, mas magiging madaling ibenta, bilhin o i-trade ang PiCoin gamit ang ibang cryptocurrency tulad po ng Bitcoin o Ethereum. Pangalawa, mas mataas po ang demand, mas mataas ang presyo. Karaniwan, kapag nalilista ang isang coin sa malalaking exchanges tulad ni Binance, tumataas po ang demand at presyo nito. At panghuli, mas maraming pagkakataon para kumita. Ang mga PiCoin holders ay maaaring makinabang kung sakaling tumaas ang halaga ng kanilang holdings na tokens matapos itong malista. Gayun pa man ay may mga dapat ding isaalang-alang tulad po ng volatility o pabago-bagong presyo ng crypto. Ang PiCoin tulad ng ibang cryptocurrencies ay maaari pong tumaas o bumaba ang presyo depende sa demand at saka market trends. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking palagay ay ang bagong listing model ng Binance ay isang positibong hakbang patungo sa mas demokratikong crypto trading ecosystem. Una ay mas binibigyan po nito ng kapangyarihan ang community. Hindi lang ang Binance mismo ang nagdidesisyon kung ano ang coin na ililista, kundi pati na rin ang mga users nila. Maliban dito ay mas transparent at saka patas. Dahil ang boto ng community ang batayan, mas nagkakaroon po ng patas na pagkakataon ang iba't ibang crypto projects tulad po ng Pi Network. At panghuli ay mas maraming opportunities para sa mga traders at investors. Mas maraming listing, mas maraming options para sa mga gustong kumita sa cryptocurrency. At ayan, ngunit hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Dapat pa rin po tayong maging maingat sa ating mga investments at pag-aralan ang isang cryptocurrency bago po ito bilhin o i-trade. Para sa mga Pi Network supporters, ito na marahil ang pagkakataon na ating inaabangan. Pero habang wala pang opisyal na announcement mula kay Binance, mas mabuting maging updated po sa mga balita at huwag pong agad maniwala sa mga fake news tungkol dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.